Yo, what's up guys? Rambutan season naman at samahan niyo po kami manguha nitong mga rambutan na tanim namin dito sa bukid. Isang sako pa lang nakuha namin sa isang puno lang. Ngayong araw pala mga guys ay wala akong trabaho kaya nainip ako sa bahay, naisipan naming manguha ng rambutan. Niyaya ko pala yung pinsan ng asawa ko para siya yung umakyat sa puno. At bago yan, nanguha pala ako nito ng Madre de Agua. Ito pala yung Madre de Agua guys ay pagkain sa mga alagang hayop natin katulad ng mga pato, manok, baboy at iba pa mga livestock. Ito pala yung guys pinapatubo lang sa likod ng bahay namin kaya naisipan ko dalhan yung alagang bibi namin. At bago nga kami pala umalis ay shoutout pala sa mga nag-follow ng ating page at nag-like ng ating video at lalong lalo na sa mga nag-share ng ating video guys. At special shoutout na rin sa kay Idol Jan Uguhayon. Sa mga gusto pa magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa ilalim para may shoutout ko kayo sa susunod na video ko. At ito na nga guys, sumakay na po ako sa motor ko at yung pinsan ng asawa ko yung drive ko dahil masakit yung kamay ko. At nagbiyahe na nga kami papunta doon sa amin kasi medyo malayo pa yung sa amin. Sa bukid nga kami pala pupunta guys kaya expected nyo na yung daan ay ganito. Napakaganda pala ng daan papunta sa amin guys lalo na kapag umuulan dahil dito mo makikita yung lakas ng yung motor kapag umuulan. Siguradong ito guys yung daan ito ay maputik at lalo na kapag season ng tubo. Ito pala guys ay dinadaanan ng mga crop ng tubo papunta sa sentral. Kaya expected mo na kapag umulan guys, mas sobra pa dito yung putik na dadaanan mo. Halos itulak mo na lang yung motor dahil hindi na makaikot yung gulong sa sobrang putik. Mga halos 5 minuto lang palang biyahe mula sa kalsada papunta dito sa amin guys. Malapit lang pero lubak-lubak yung daan. Ito palang pupuntahan namin guys ay ito po ang bahay ng aking mga magulang. Dito po ako nakatira at yung tinitirhan ko ngayon ay nasa lugar yon ng asawa ko. Kaya bumiyahe pa kami papunta dito. At pagkadating dito sa bahay, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Kumuha na nga kami ng panungkit. Dali-dali na kaming pumunta sa may puno ng rambutan. Ito palang puno nito ay isa lang sa 10 rambutan na nagbubunga dito sa amin. Ito lang po yung kinunan ko kasi ito yung maraming bunga at masyadong overripe na. Pinakuha pala ito sa akin dahil sobrang taas at kaya nagdala na rin ako ng mag-aakyat dahil ako mismo ay hindi kayang akyatin ito. Ito pala yung puno guys. Kung titingnan mo ay parang walang bunga pero pag inakyat mo ay makikita mo sa taas kung gaano karami yung bunga niya. At dahil excited na si Ryan umakyat sa puno ay dali-dali na siyang umakyat. Baka Ryan yan. Pagkadating niya nga sa taas guys ay nakalimutan yung panungkit kaya inabot ko na lang sa kanya yung panungkit. Kasi kailangan guys kapag umakyat ka ay meron kang panungkit na gagamitin para makuha yung bunga. Medyo malayo pala yung bunga sa sanga guys kaya kailangan talaga ng panungkit. At umpisa na ngang naghulog si Ryan guys, ito na po unti-unti nang dumadami yung bunga. At kaya naisipan kong ipunin na lang yung bunga para mas madali ipasok sa sako yung mga bunga ng rambutan. At pagkatapos ko ngang ipunin lahat itong bunga na hinulog ni Ryan sa isang sanga guys ay kumuha na ako ng sako at para maipasok ko na at para hindi na rin kami mahirapan mamaya pag marami ng nahuhulog na rambutan. Lumipat pala si Ryan dito sa kabilang sanga guys dahil dito ako sa kabila baka kapag hindi siya lumipat ay mahulugan ako ng bunga ng rambutan. Kaya doon sa kabila nag-umakyat para doon na rin ihulog sa kabilang banda para hindi na rin ako matamaan. Grabe guys, halos sa isang sanga pa lang ay halos nangangalahati na sa sako yung bunga na nakuha namin. At hindi lang pala rambutan yung tanim dito namin guys sa bukid. Meron din kami ditong saging, niyog, mga avocado, mangga, at iba pang punong kahoy na nagbubunga guys. At pagkatapos kong maipasok yung bunga sa kabilang sanga guys ay pumunta na rin ako dito sa hinulog ni Ryan na bago. Ito pala guys ay medyo marami doon kumpara sa kabila. At meron nga akong nakuha dito guys na na-miss ako ay dahil sa isang pungpong ay halos pulang-pula na lahat. Itong bunga pala guys ay medyo overripe na. Na-overripe nga tong bunga guys dahil yung mga nakatira dito sa bahay ay matanda na. Hindi na nila kayang akyatin yung puno kaya ako ang hinihintay nilang kumuha nito. Hindi na nga namin to ibinibenta sa merkado guys dahil sobrang mura ng presyo ngayon ng rambutan dahil rambutan season na ay nagbabagsak ang presyo na lahat ng mga farmers ng rambutan dito sa amin. Kaya kinakain na lang to namin at ipinamibigay sa mga kaibigan at mga kakilala namin. Oo, libre lang po dito sa amin yung rambutan basta marunong ka lang umakyat ng puno. At nang matapos na naming ipunin lahat ng bunga na hinulog ni Ryan guys ay bumaba na rin siya sa puno. Tinulungan niya na nga akong ipasok dito sa
sako yung mga rambutan na kinuha namin. Bali, pinuputol muna namin to guys sa pungpong yung rambutan para mas marami yung maipasok namin sa sako. Dahil pag hindi natin kinuha tong mga dahon ng rambutan ay siguradong mapupuno kaagad yung rambutan natin at siguradong hindi kakasya yung rambutan na nakuha namin sa isang sako. Ito na nga guys yung nakuha namin at halos isang sako yung nakuha namin at pinasa na nga ni Ryan paakyat. Halos nasa 30 kilos yung nakuha naming rambutan ngayong araw guys sa isang puno lang. At bago nga kami umuwi guys ay may nadaanan si Ryan na breadfruit. Kaya gusto niya rin kumuha ng breadfruit. Sabi ko sa kanya kumuha ka lang kahit ilang piraso yung kaya mong dalhin. Oh guys, meron din kami ditong tanim na breadfruit. Naalala ko dati guys, tuwing wala kaming bigas ay ito yung kinakain namin, yung breadfruit. Ito yung pangtawid gutom namin noon. At hanggang dito lang ang ating video ngayong araw guys at maraming salamat po sa inyong lahat.